Sa araw na iyon, gusto lang niyang pakainin ang kanyang anak. Inipon niya ang bawat sentimo, humingi ng tawad sa pamamagitan ng kanyang mga mata, hindi humihingi ng himala, ngunit may ibang plano ang langit. At nang sabihin niya, ipinapangako kong babayaran kita sa oras na makakaya ko. Walang sino man ang nakaisip na ang sandaling iyon ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang Prado Supermart ay hindi kailanman ganap na natutulog, kahit sa oras na iyon ng hapon, habang ang araw ay nagsisimulang sumubsob sa mga gusali at nagpipinta ng mainit na kulay kahel sa mga kalye, ang mga automatikong pinto ay patuloy na bumubukas at sumasara, parang bibig ng isang taong laging may gustong sabihin. Ang mga umaartilyong kariton, mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga pasilyo, musikang panlikuran na walang nakikinig ngunit sa paano man ay bumubuo sa lahat. Elena Reyes. Pumasok siya na mahigpit na nakayakap si Tomas sa kanyang dibdib. Malaki ang dilat ng mga mata ng bata, ang malalaki at mausisa nitong mga mata na sumisipsip sa lahat nang walang salaan, walang takot, taglay ang inosensyang taglay lamang ng mga hindi pa nakakaalam kung gaano kahirap ang mundo. Nakasuot siya ng medyo kupas na asul na t-shirt at ang maliliit nitong braso ay nakapulupot sa leeg ng kanyang ina na may lubos na tiwala na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa universo. At para sa kanya, iyon nga. Diretso si Elena sa seksyon ng mga pangunahing bilihin ng walang paligoy-ligoy nang hindi tumitingin sa mga promo ng mga produktong hindi niya kayang bilhin. Matagal na niyang natutunan na ang pagtingin sa mga bagay na hindi mo kayang makuha ay isang paraan ng pananakit sa sarili nang walang sinumang humahawak sa iyo. Bigas, isang maliit na lata ng sardinas, 2 sachet ng oatmeal. Iyon lang. Inilagay niya ito sa conveyor belt nang may kapanatagan na inabot niya ng maraming taon upang matutunan. Iniunat ni Tomas ang kanyang kamay patungo sa isang makulay na kahon sa display sa tabi ng counter na may inosenteng pagkausyoso na taglay ng mga bata kapag may kumikinang. "Huwag, mahal ko," bulong ni Elena. Mahinang hinawakan ang kamay nito. Hindi ngayon. Hindi nagprotesta ang bata. Napakabata pa niya upang lubos na maunawaan, ngunit napakatalino upang hindi maramdaman. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina at nanatiling tahimik na para bang alam niyang sapat na ang pasanin ng kanyang ina. Si Aling Carmen, ang kahera, ay nagsimulang ipasa ang mga produkto nang hindi tumitingin sa kanya. Ang maraming taon sa likod ng counter na iyon ay nagturo sa kanya na basahin ang mga tao sa isang sulyap lamang. Alam niya kung sino ang nagbabayad gamit ang credit card nang hindi tumitingin sa halaga. Alam niya kung sino ang nagbibilang ng bawat piso bago dumating. At alam niya nang hindi na kailangang magtanong kung saang kategorya nabibilang ang batang babaeng ito na may anak sa bisig at nakakuyom ang panga. Nagbigay ng huling tunog ang makina. 87 piso at 50 sentimos, sabi ni Aling Carmen, sa boses na walang buhay ng isang paulit-ulit na nagsasabi ng parehong bagay daan-daang beses sa isang araw. Tumango si Elena, inilagay ang kanyang libreng kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang kanyang dala, isang nakatuping pera at isang dakot ng barya. Inilagay niya ang mga ito isa-isa sa conveyor belt nang may pagkakonsentra na masakit tingnan. Gumagalaw ang kanyang mga labi ng tahimik habang siya ay nagbibilang. 70, 75, 80. Huminto siya. Muling sinuri ang bulsa. Una ay dahan-dahan, pagkatapos ay mas madalian. Pagkatapos ay may tahimik na pagkasiphayo na walang ingay ngunit bumubuo sa lahat. Wala nang iba. Tiningnan siya ni Tomas nang hindi lubos na nauunawaan, ngunit nararamdaman ang pagbabago sa katawan ng kanyang ina, ang maliit na panginginig na hindi dulot ng ginaw. Naghihintay si Aling Carmen na may ekspresyon ng isang taong nakakita na ng ganitong eksena ng maraming beses at matagal nang hindi nagugulat. Sa likod ni Elena, nagsimulang gumalaw ang pila na may tahimik na pagkaasiw na nagiging maingay kapag walang sinumang nagsasalita. Nag-angat ng tingin si Elena. "Miss," sabi niya na halos hindi matatag ang boses, "kulang ako ng 7 piso at 50 sentimos. Siya, lumunok. Ipinapangako kong babalik ako bukas at babayaran kita." "Sumpa ko po, para lang po ito sa hapunan ng anak ko." Ang mga salita ay bumagsak sa hangin tulad ng mga bato sa isang tahimik na lawa. Bubuksan na sana ni Aling Carmen ang kanyang bibig para sumagot. At sa sandaling iyon, mula sa katabing pasilyo, narinig ang mga yabag, mabagal, tiyak na mga yabag ng isang taong hindi nagmamadali. Dahil matagal na niyang natutunan na ang oras ay hindi nakukuha sa pagtakbo. Si Mang Aurelio Castillo ay may hawak na basket na may 3 bagay, isang buong tinapay na wheat,
isang garapon ng pulot pukyutan, at isang bote ng mineral water. Ito ang kanyang lingguhang rutina. Mag-isa siyang dumarating, walang katulong, walang tsuper na naghihintay sa labas, walang anumang nagpapakita sa kanya na naiiba sa sinumang iba pang may edad na lalaki na namimili sa hapon. Simpleng damit, may uban na buhok, maayos ang ayos, mga kamay ng isang taong dati ay gumamit ng kanyang mga kamay sa trabaho. Walang sino man sa supermarket na iyon ang nakakaalam kung sino siya. Mas gusto niya iyon. Natutunan niya pagkatapos ng mga dekada sa negosyo na ang pagiging hindi kilala ang tanging tunay na luho na kayang bilhin ng pera at inalagaan niya ito tulad ng isang kayamanan. Lumapit siya sa pila ng cashier number 3 kasama ang kanyang basket at noon niya narinig ang boses. Ipinapangako kong babalik ako bukas at babayaran kita. Huminto siya, hindi biglaan, hindi dramatiko. Huminto siya tulad ng isang humihinto kapag may isang bagay na humipo sa isang ugat na akala niya ay natutulog. Taglay ang panloob na kapanatagan na nauuna sa isang desisyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, makikita niya ang buong eksena. Ang batang babae na may anak sa bisig, ang mga barya na nakakalat sa conveyor belt, ang kahera na may walang pagbabagong ekspresyon, ang pila sa likod na nagsisimulang mainip at ang mga mata ng babaeng iyon. Maraming nakita si Aurelio sa kanyang buhay. Nakipag-ugnayan siya sa mga kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nakapunta na siya sa mga silid kung saan napagdesisyonan ang kapalaran ng buong kumpanya. Nakita niya ang mga taong umiiyak sa tuwa at sa sakit, ngunit may isang bagay sa mga mata ng babaeng iyon na nagpatigil sa kanya tulad ng kakaunti lang na mga bagay ang nakagawa. Hindi ito kalungkutan. Ito ay isang bagay na mas mahirap panindigan kaysa sa kalungkutan. Ito ay pagmamalaki, isang nasaktang pagmamalaki na sa kabila ng lahat ay tumangging bumagsak. Bumuntong hininga si Aling Carmen. Ginang, hindi pinapayagan ng mga patakaran ng supermarket. Pakiusap, sabi ni Elena. At sa pagkakataong ito, bahagyang nanginig ang kanyang boses, tulad ng isang apoy na sinasagasaan ng hangin ngunit hindi kayang patayin. Ngayon lang po, ibibigay ko ang pangalalan ko, ang numero ko, kahit ano po. Pero kailangan kong bigyan ng makakain ang anak ko ngayong gabi. Si Tomas, na tahimik lang sa buong oras, ay bahagyang gumalaw at tiningnan ang kahera gamit ang malalaking mata nang walang sinasabi. Walang kalkulasyon sa tingin na iyon, walang manipulasyon. Isa lamang siyang bata na nakatingin sa isang ginang na may brutal na katapatan na taglay ng mga bata at nawawala sa mga matatanda nang hindi napapansin. Nagbaba ng tingin si Aling Carmen ng isang segundo lang, ngunit sapat na iyon para maunawaan ni Elena ang mangyayari. Ikinalulungkot ko po, sabi ng kahera na may boses na nawalan ng kaunting tatag. Hindi po ako makakapagbigay ng eksepsyon. Kung gagawin ko iyon para sa inyo, kailangan kong gawin din sa lahat. Dahan-dahang tumango si Elena. Pinulot niya ang mga barya mula sa conveyor belt gamit ang kanyang libreng kamay, isa-isa, nang walang pagmamadali, nang walang anumang senyas. Ibinalik niya ang mga ito sa bulsa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga produkto, ang bigas, ang lata ng sardinas, ang mga sachet ng oatmeal. Pwede po bang sa inyo na lang ito? Tanong niya. Itinuro ang maliit na lata ng sardinas. Sapat na po ang dala ko para sa bigas at oatmeal. Iiwan ko na po ang sardinas. Sa sandaling iyon. Eksaktong sandaling iyon. Nang magdesisyon si Mang Aurelio Castillo, lumakad siya patungo sa kahera ng tahimik nang hindi umaakit ng atensyon na parang isang taong lumalapit lang para magbayad. Inilagay niya ang kanyang basket sa conveyor belt sa tabi ng mga produkto ni Elena at tiningnan si Aling Carmen. Isama mo na lahat. Pakiusap, sabi niya sa mahinahong boses. Tiningnan siya ni Aling Carmen nang hindi nauunawaan. Paano po? Isama mo na lahat, ang mga produkto ng ginang at ang akin sa isang account. Biglang lumingon si Elena. Nagtama ang kanilang mga mata ni Aurelio at sa mga ito ay may halo-halong bagay na hindi niya alam kung paano ayusin. Pasasalamat, kahihiyan, pagmamalaki, ginhawa at iba pa. Isang bagay na wala pang pangalan. Hindi, sabi niya ng matatag. Salamat, pero hindi ako tumatanggap ng limos. Ang salitang limos ay bumagsak sa pagitan nila tulad ng isang matalas na bagay. Hindi nagulat si Aurelio. Tiningnan niya ito nang may kapanatagan na hindi kawalang bahala, kundi isang bagay na lubos na naiiba. Ito ay paggalang. Hindi ito limos, sagot niya nang hindi itinaas ang boses. Ayoko lang pumila mag-isa, at ginagawa mo sa akin ang pabor na hayaan akong maunang magbayad. Binuksan ni Elena ang kanyang bibig. Isinara. Tiningnan ni Tomas ang lalaki ng may pagkausyoso
at pagkatapos ay binigyan siya ng maliit na ngiti ng mga ngiting ibinibigay ng mga bata nang walang iniisip na para bang alam nila kung kailan eksaktong kailangan. Ngumiti pabalik si Aurelio. Pagkatapos ay muling tiningnan si Aling Carmen nang may kapanatagan na hindi tumatanggap ng pagtatalo. Magkano ang lahat? Sa labas, tuluyan nang sumuko ang araw at ang mga ilaw sa parking area ay nagsimulang magsindi isa-isa, tulad ng mga bituin na sinisindihan ng kamay. Lumabas si Elena na may hawak na kanyang bag at mahigpit na nakakapit si Tomas. Lumakad siya ng ilang hakbang at pagkatapos ay huminto. Lumingon siya. Lumabas si Aurelio sa likuran niya na may maliit na basket nang walang pagmamadali na parang walang hinihintay. Bakit mo ginawa iyon? Direktang tanong ni Elena. Hindi ito kawalan ng tiwala. Ito ay tapat na tanong ng isang taong kailangang maunawaan ang mundo upang makakilos dito. Huminto si Aurelio sa harap niya. Tiningnan niya ito sandali bago sumagot. Dahil maraming taon na ang nakalipas, may gumawa ng katulad nito para sa akin. At ang taong iyon ay wala na upang maibalik ko sa kanya. Ginagawa ko ito sa ibang paraan. Sandali siyang huminto. Pinagmasdan siya ni Elena gamit ang mga matang walang nakatakas. Hinahanap niya ang patibong, hinahanap niya ang anggulo, dahil itinuro sa kanya ng buhay na ang mga tao ay hindi gumagawa ng mga bagay ng walang gusto bilang kapalit. Ngunit sa mukha ng lalaking iyon, wala siyang nakita kundi isang uri ng pagod na kapayapaan, ang kapayapaan ng isang taong nawalan ng malaki at natutong mamuhay kasama ang pasaning iyon nang hindi nadudurog. Hindi ko alam kung paano ka babayaran, sabi niya sa wakas. Wala kang utang sa akin, sagot niya ng simple. Alagaan mo ang anak mo, sapat na iyon. At nang wala ng imik, nagsimula siyang maglakad patungo sa kabilang dulo ng parking area. Tiningnan siya ni Elena habang papalayo. Sinundan din siya ni Tomas ng tingin hanggang sa mawala siya sa pagitan ng mga kotse. Sino po? Yung lalaking yun, Mami? Tanong ng bata sa maliit na boses. Sandali bago sumagot si Elena. Hindi ko alam, mahal ko, mahinang sabi niya. Hindi ko alam. Ngunit may isang bagay sa kanyang dibdib na nagsasabi sa kanya na ang sagot na iyon ay hindi magtatagal dahil may mga pagkakataon na mukhang aksidente ngunit sa totoo lang ay kabaligtaran. At ang lalaking iyon, ang tahimik na Ginoo na may basket na may tatlong bagay at ang kanyang mga mata na nagdadala ng isang bagay na hindi pa niya lubos na maunawaan ay kakapasok lang sa kanyang kwento sa paraan na hindi pa lubos na naiintindihan ng sino man sa kanila. Ang hindi alam ni Elena noon ay si Mang Aurelio Castillo ay hindi rin lumabas ng supermarket na katulad ng pagpasok niya dahil nakita rin niya ito at nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap nang hindi niya alam na hinahanap niya. Isang bagay na ng gabing iyon, habang nagmamaneho pabalik sa kanyang malaki at tahimik na bahay, ay hindi niya maalis sa kanyang isip ang mga matang iyon, ang pagmamalaking iyon, ang pangakong iyon na binigkas ng malakas, kahit nakapalit nito ang lahat. Ipinapangako kong babayaran kita sa oras na makakaya ko. 4 na simpleng salita, tapat, ang pinakamatapang na narinig niya sa mahabang panahon. Nang gabing iyon, pinatulog ni Elena si Tomas, na busog ang tiyan. Ito ay isang simpleng pangungusap, halos karaniwan. Ang uri ng pangungusap na milyon-milyong ina sa mundo ay hindi man lang napapansin dahil para sa kanila, ito ang pinakamababa, ang pangunahing, ang inaasahan. Ngunit para kay Elena, ang gabing iyon ay nangangahulugan ng lahat. Habang natutulog ang bata na may humihingal na paghinga at nakabukaka ang maliliit na braso sa unan, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama at tinitingnan ito. Ganoon, nang tahimik, nang walang ginagawa, kundi ang panoorin itong huminga. May isang bagay sa imaheng iyon na bumubuo at nagdudurog sa kanya sa parehong oras. Ang batang iyon ang kanyang dahilan upang bumangon tuwing umaga. Ito rin ang kanyang pinakamalupit na paalala ng lahat ng hindi pa niya maibibigay. Dahan-dahan siyang bumangon, nang walang ingay, at pumunta sa kusina. Maliit ang apartment, 3 silid na binilang ng may pagkabukas palad. May mga marka ang mga dingding na kanyang tinatakpan ng mga drawing ni Tomas sa mga pahina ng kuwaderno at idinidikit niya ng maingat na parang mga obra maestra sa isang museo. May basag na baldosa ang sahig malapit sa bintana na gumagawa ng kakaibang tunog kapag tinatapakan at natutunan na ni Elena na iwasan ito ng automatiko kahit sa gabi, kahit sa dilim. Ang apartment na iyon ay sa kanya. Inupahan, oo. Luma, oo. Ngunit sa kanya. At ng gabing iyon, habang nagpapainit ng tubig para sa tsaa,
Naiinumin niya ng mag-isa sa katahimikan, inisip niya ang lalaki sa supermarket. Inisip niya ang kanyang mga mata, ang kapanatagan na hindi ka walang malasakit sa mga salitang iyon. Alagaan mo ang anak mo, sapat na iyon. Sino ang nagsasalita ng ganoon? Sino ang nagbabayad ng bill ng isang estranghero at pagkatapos ay umalis nang hindi man lang humihingi ng pasasalamat? Natutunan ni Elena mula pa pagkabata na ang mga tao ay hindi gumagawa ng mga bagay ng walang dahilan, na ang kabutihang loob ng walang nakikitang motibo ay halos laging mayroong nakatagong motibo. Natutunan niya iyon sa mahirap na paraan sa mga tao na pinaniniwalaan pa rin niya na ang mundo ay mas mabuti kaysa sa naging ito. Ngunit may isang bagay sa lalaking iyon na hindi umaayon sa kanyang alam at mas nagpapabagabag sa kanya kaysa kung perpekto itong umaayon. Pinatay niya ang apoy, iniwan ang tsaa nang hindi ininom, pumunta sa silid at humiga sa tabi ni Tomas, nakatingin sa kisame hanggang sa daigin siya ng pagod. Ang huling naisip niya bago matulog ay kailangan niyang makahanap ng trabaho bukas dahil ang sardinas mula sa supermarket ay hindi magtatagal, magpakailanman. Makalipas ang ilang araw, tumama ang realidad ng may malupit na katumpakan na taglay nito kapag wala ka nang mawawala. Nagpadala si Elena ng kanyang resume sa 14 na magkakaibang lugar sa mga nakaraang linggo. Mga tindahan, restaurant, opisina, bodega, anumang bagay na magbabayad ng sapat para sa upa, mga bill, at kaunting pagkain. Wala na siyang hinihingi pa. Matagal na niyang itinigil ang humingi ng higit pa. 3 ang dumating na sagot. Isang nagsasabing napunan na ang posisyon, ang isa ay walang sinabi, isang digital na katahimikan lamang na mas masahol pa kaysa sa pagtanggi. Ang pangatlo ay nag-imbita sa kanya sa isang panayam sa isang kumpanya ng serbisyo na tinatawag na Solution Vertex. Nag-ayos si Elena gamit ang kanyang roon. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa maliit na salamin sa banyo at inayos ang kanyang blusa ng may tahimik na dignidad ng isang taong nakakaalam na ang hitsura ang unang hinuhusgahan kahit hindi dapat. Iniwan niya si Tomas sa kanyang kapitbahay, si Aling Esperanza, isang matandang babae na nakatira mag-isa at inampon ang bata na parang sariling apo. Dalhan mo ako ng magandang balita, sabi ni Aling Esperanza mula sa pinto na karga si Tomas. Susubukan ko po, sagot ni Elena. Wala siyang ipinangako. Natutunan niya na ang mga pangako ay mabigat at mas mabuti na dalhin lamang ang mga kaya mong tuparin. Ang Solution Vertex ay nasa ika-8 palapag ng isang gusali na gawa sa salamin na nagpapayag sa maulap na langit ng umagang iyon. Pumasok si Elena, nag-anunsyo sa reception at umupo sa isang matigas na plastik na silya kasama ang 4 na iba pang naghihintay na may mga folder sa kanilang mga kandungan at maayos na nakatago ang kanilang kaba. Tinawag siya pagkatapos ng 40 minuto. Ang tagapamahala ng Human Resources ay isang binatang nakasalamin at may ngiti na tila pinraktis sa harap ng salamin. Sinuri niya ang kanyang resume ng mabilis na nagpapahiwatig na hindi siya nagbabasa, kundi naghahanap ng partikular na bagay upang tanggihan ka. Nakikita kong ilang buwan ka nang walang formal na trabaho, sabi niya nang hindi nag-aangat ng tingin. Nag-aalaga po ako ng aking anak, sagot ni Elena ng mahinahon. Handa na po akong magbalik trabaho ngayon. Mayroon ka bang maiiwan sa kanya habang nagtatrabaho? Opo. Ang oras ng trabaho ay Lunes hanggang Sabado, mula 8 ng umaga hanggang 6 ng gabi. May problema ba doon? Wala po. Dahan-dahang tumango ang lalaki, nagpatuloy sa pagsusuri. Huminto sa isang bagay. Bahagya siyang kumunot ng noo. Ang maliit na kilos na iyon na iniisip ng mga tao na walang nakakapansin, ang iyong nakaraang karanasan ay sa customer service. Opo. 3 taon sa isang department store at 2 sa isang logistics company. Bakit ka umalis sa huling trabaho? Tinitigan ni Elena ang lalaki. Isinara ng kumpanya ang sangay na iyon, sabi niya nang may katumpakan. Hindi ito kusang pag-alis o dahil sa performance. Mayroon akong mga referral letters kung kailangan ninyo. Muling tumango ang lalaki, isinara ang folder. Aabisuhan ka namin sa mga susunod na araw. Alam ni Elena sa eksaktong sandaling iyon kung ano ang ibig sabihin ng parira lang iyon. Ito ang universal na wika ng hindi sinasabi ng malakas upang hindi ka kailanganing tingnan sa mata habang sinasabi. Tumayo siya, nagpasalamat, umalis. Sa elevator, nag-iisa ay pinayagan niyang ipikit ang kanyang mga mata ng 3 segundo, 3 segundo lamang. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga ito, huminga, at nang bumukas ang mga pinto sa ground floor, muli siyang lumakad nang nakataas ang noo.
Walang sinumang nakakita sa kanya na lumabas ng gusaling iyon ang makakaisip kung ano ang nangyari sa loob. Natutunan din niya iyon ng mag-isa. Ang hindi alam ni Elena ay sa parehong gusali, 2 palapag sa itaas, ay may opisina na hindi nakalista sa direktoryo ng lobby. Isang opisina na walang karatula, walang sariling receptionist, na may iisang bintana na nakaharap sa kalye at kung saan, kung tatayo ka sa eksaktong anggulo, makikita mo ang pangunahing pasukan ng gusali. Nakatayo si Mang Aurelio Castillo sa tabi ng bintanang iyon nang makita niyang lumabas ang isang babae na may folder sa ilalim ng braso at nakataas ang noo. Inabot niya ng 1 segundo upang makilala siya. Pagkatapos ay may isang bagay na gumalaw sa loob niya na matagal nang hindi gumagalaw. Lumingon siya patungo sa kanyang desk kung saan si Lucy Mendoza, ang kanyang matagal ng assistant, ay sinusuri ang mga dokumento nang may tahimik na kahusayan na nagpapakilala sa kanya. Mang Aurelio, sabi ni Lucy, alam mo po ba kung anong kumpanya ang sumasakop sa ika-8 palapag? Nag-angat ng tingin si Lucy na may ekspresyon ng isang sanay na sa mga di inaasahang tanong ng kanyang amo at matagal nang hindi nagugulat. Solution Vertex. Sila ay isang kumpanya ng administratibong serbisyo. May problema po ba? Sandali bago sumagot si Aurelio. Wala, sabi niya sa wakas. Wala namang problema. Ngunit nanatili siyang nakatingin sa kalye nang sandali pa hanggang sa mawala ang figura ng babae sa gitna ng mga tao. Tiningnan siya ni Lucy ng pasulyap at walang sinabi. Sa 2 taong pagtatrabaho sa kanya, natutunan niyang tukuyin kung kailan nangangahulugang tapos na ang isang bagay ang kanyang katahimikan at kung kailan nangangahulugan na nagsisimula pa lang ang isang bagay. Ito ay sa pangalawang uri. Bumalik si Elena sa bahay na walang dala, ngunit abala ang isip. Sinundo niya si Tomas, na sinalubong siya ng sumasabog at labis na kagalakan na taglay ng maliliit na bata na parabang ang bawat pagkikita ay ang pinakamahalaga sa mundo. Mahigpit niya itong niyakap, mas mahigpit kaysa sa inaasahan ng bata, at hinayaan nitong yakapin siya ng walang reklamo na parabang nauunawaan na kailangan siya ng kanyang ina ng ganoon. Kumusta ka anak? Tanong ni Aling Esperanza mula sa pinto. Ayos naman po, sabi ni Elena na may ngiti na hindi umabot sa mga mata. Tingnan natin. Nang gabing iyon, sinuri niya ang kanyang mga account sa mesa ng kusina na tulog na si Tomas at ang katahimikan ay bumibigat sa apartment na parang isang nahahawakang bagay. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Malapit nang mag-expire ang upa sa loob ng ilang araw, ang pantry ay nasa antas na mas gusto niyang hindi banggitin. At ang sobre ng ipon, ang sobre na iningatan niya sa loob ng ilang buwan na parang sagrado, ay naglalaman ng halaga na sapat lamang para sa isang bagay, ang upa o ang pagkain, hindi pareho. Isinara niya ang sobre, itinago, na natiling nakatingin sa kisame. Sa kisaming iyon, walang sagot. Isang mancha lamang ng amag sa sulok na nandoon na sa loob ng maraming buwan at hindi na niya nakikita dahil may mga bagay na kung patuloy mong tinitingnan ay kakainin ka. Doon tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan siya, halos hindi niya sinagot. Ngunit may isang bagay, ang maliit na instinto na minsan ay mas nakakaalam kaysa sa rason, ang nagtulak sa kanya na pindutin ang screen. Hello Miss Elena Reyes, ito ay isang boses ng babae, profesional, mahinahon. Opo, ako po ito. Ako po si Lucy Mendoza, Assistant Director po ako sa Castillo at mga kasosyo group. Tinatawagan ka po namin dahil ang profile mo po ay inirekomenda para sa isang administratibong bakante na available sa amin. Mayroon ka po bang availability para sa isang panayam ngayong linggo? Hindi agad sumagot si Elena. Mas mabilis ang kanyang isip kaysa sa kanyang mga salita. Castillo at mga kasosyo, ang apelido ay umalingaw-ngaw sa kanya sa paraan na hindi niya may paliwanag, tulad ng kapag nakarinig ka ng isang himig na hindi mo maalala na natutunan mo, ngunit sa paanuman ay alam mo. Paano niyo po nakuha ang impormasyon ko? Tanong niya ng maingat. Nagkaroon ng maikling paghinto sa kabilang linya. Sa pamamagitan po ng isang internal na proseso ng paghahanap ng profile, sagot ni Lucy ng natural. Ang resume mo po ay lumabas sa aming paghahanap. Kung mas gusto mong hindi magpatuloy, lubos naming nauunawaan. Tiningnan ni Elena ang silid kung saan natutulog si Tomas. Inisip niya ang sobre, ang kisame, ang mga numerong hindi bumabagay. Hindi po, sabi niya. Interesado po ako. Kailan po ang panayam? Kinabukasan, dumating si Elena ng maaga sa mga opisina ng Castillo at mga kasosyo group. Ito ay isang gusali na naiiba sa Solution Vertex
mas discreet sa labas, nang walang sumasalamin na salamin o marangyang reception. Ngunit sa loob, may isang bagay na minsan ay hindi makita sa mga mamahaling gusali. Isang kaayusan na nararamdaman na totoo, hindi lamang palamuti. Sinalubong siya ng isang tahimik na babae na may nakatirintas na itim na buhok. "Ako po si Lucy," sabi niya. Iniaabot ang kanyang kamay. "Salamat sa pagdating mo." Binati siya ni Elena at sinundan ang kanyang mga hakbang sa isang malawak na pasilyo patungo sa isang meeting room na may mahabang mesa at dalawang silya na magkaharap. Umupo siya. Inilabas ang kanyang folder. Naghintay. Umupo si Lucy sa harap niya at binuksan ang isang notebook. Ang sumunod ay ang pinakakakaibang panayam na naranasan ni Elena sa kanyang buhay. Hindi dahil mahirap ang mga tanong, kundi dahil wala sa mga tanong ang tungkol sa kanyang resume. Paano mo hinaharap ang mga sitwasyon kung saan limitado ang mga resources ngunit hindi limitado ang mga responsibilidad? Tanong ni Lucy. Ano ang ginagawa mo kapag hindi available ang isang halatang solusyon at kailangan mong mag-improvise? Kailan ang huling pagkakataon na kailangan mong gumawa ng isang mahirap na desisyon ng mag-isa, nang walang suporta? At ano ang ginawa mo? Sumagot si Elena sa bawat tanong ng may direktang katapatan na kanyang natural na paraan ng pamumuhay, nang walang palamuti, nang hindi sinusubukang magpa-implasyon, nang hindi sinasabi ang sa tingin niya ay gusto nilang marinig. Nang matapos, isinara ni Lucy ang kanyang notebook at tiningnan siya sandali. "Maghintay po kayo dito sandali." Tumayo siya at lumabas ng silid. Naiwan si Elena ng mag-isa. Tiningnan niya ang mesa, ang bintana, ang sarili niyang mga kamay sa ibabaw ng folder at sa katahimikan na iyon, narinig niya mula sa pasilyo ang isang boses na kanyang nakilala bago niya naintindihan kung bakit niya ito nakilala. Malalim, tahimik, taglay ang partikular na bigat ng isang taong hindi kailangang magsalita ng malakas upang pakinggan. May nanlamig sa loob niya, dahan-dahan siyang bumangon, lumakad patungo sa nakabukas na pinto at sa dulo ng pasilyo, nakatalikod sa kanya, kausap si Lucy ng mahina. Nandoon ang lalaki sa supermarket, ang parehong lalaki, ang parehong. Umurong si Elena ng isang hakbang. Ang kanyang puso ay kumakaba nang may lakas na hindi takot, ngunit hindi rin lubos na iba. Pagkakataon. Ang salita ay dumaan sa kanyang isip at nawala na lang dahil si Elena ay napakatalino upang maniwala sa ganoong kalaking pagkakataon. Tinulungan siya ng lalaking iyon sa supermarket at ngayon, sa paraan na hindi pa niya lubos na maunawaan, lumitaw siya sa lugar kung saan siya tinawagan para sa isang panayam sa trabaho. Ang tanong ay hindi kung may koneksyon. Ang tanong ay anong uri ng koneksyon iyon at kung dapat siyang manatili upang alamin ito o tumakbo bago pahuli ang lahat. Hindi tumakbo si Elena, bagamat may bahagi sa kanya na gustong gawin iyon. Bagamat ang kanyang mga paa ay eksaktong humihingi niyan ang lumingon, tawirin ang pasilyo, bumaba sa hagdan at hindi lumingon, ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa sa takot ang nagaganap sa loob niya sa sandaling iyon. Isang bagay na kanyang nabuo sa loob ng maraming taon ng paggawa ng mahirap na desisyon ng mag-isa, nang walang lambat, nang walang sinumang sasalo sa kanya kung siya ay mahuhulog. Kung gusto siyang saktan ng lalaking iyon, hindi niya ito gagawin ng ganito. Hindi sa isang formal na panayam, kasama ang isang profesional na assistant, kasama ang isang meeting room at isang notebook ng mga tanong. Ang mga taong may masamang intensyon ay hindi gumagawa ng ganoong komplikadong senaryo para sa mga taong walang maibibigay sa kanila. At si Elena ay walang maibibigay sa sinuman. Iyon, sa kabilang banda, ay nagpatahimik sa kanya. Bumalik siya sa kanyang silya, inayos ang kanyang folder sa mesa, ipinagkrus ang mga kamay, at naghintay ng may kapanatagan na hindi kawalang bahala, kundi ang paraan na kanyang natagpuan upang manatiling buo kapag ang lahat sa paligid niya ay gumagalaw. Bumalik si Lucy sa silid pagkalipas ng 2 minuto, mag-isa, paumanhin sa paghihintay, sabi niya. Umupo ng natural, "May huling minutong konsultasyon ako, ipagpatuloy natin." "Sige po," sagot ni Elena. Tiningnan siya ni Lucy sandali, ang uri ng mabilis na tingin na nagtatasa, nang hindi lumilitaw na nagtatasa. "May huling tanong ako," sabi niya, "at hinihiling ko na maging lubos kang tapat. Dahil sa kumpanyang ito, ang katapatan ay hindi opsyonal na birtud." "Sige po." "Nakilala mo ba ang isang tao sa gusaling ito?" Nagbago ang density ng hangin sa pagitan ng dalawang babae. Hindi kumurap si Elena. "Opo," sagot niya. Naghintay si Lucy. "Ang lalaki sa pasilyo. Nakita ko siya ilang araw na ang nakakaraan sa isang supermarket. Tinulungan niya ako sa isang bagay.
Hindi ko alam ang pangalan niya, hindi ko alam kung sino siya, at hindi ko nauunawaan kung ano ang kinalaman nito sa panayam na ito. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos, tumango si Lucy nang may isang bagay na kahawig ng paggalang. Iyon mismo ang inaasahan kong sabihin mo, sagot niya. At sa unang pagkakataon mula nang sila ay umupo, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Gusto po kayong kausapin ni Mang Aurelio. Kung gusto niyo po, syempre, walang obligasyon. Tiningnan ni Elena ang bintana sandali. Inisip si Tomas. Ang sobre, ang mga numero. Sige po, sabi niya. Pumasok siya. Pumasok si Mang Aurelio Castillo sa silid ng walang pagmamadali at walang pagpapakitang gilas. Walang anumang sa kanyang kilos ang nagsasabing milyonaryo. Walang nagsasabing makapangyarihan, mahalaga o nakatataas. May isang bagay na mas mahirap pekein kaysa sa lahat ng iyon. May isang taong lubos na komportable sa kanyang pagkatao nang hindi na kailangang patunayan ito sa sinuman. Umupo siya sa harap ni Elena. Tiningnan niya ito ng diretsyo, nang walang paligoy-ligoy, nang walang formal na ngiti na ginagamit ng mga tao kapag hindi nila alam kung paano magsimula. Sa tingin ko may mga tanong ka, sabi niya. Marami po, sagot niya nang may parehong pagiging direkta. Itanong mo. Hindi nag-alinlangan si Elena. Paano niyo po nahanap ang impormasyon ko? Sumagot si Aurelio nang hindi lumilihis ang tingin. Nang lumabas ako ng supermarket noong araw na iyon, may isang bagay na hindi nagpatigil sa akin. Hindi ito kawang gawa. Gusto kong maintindihan mo iyon. Ito ay pagkilala. May nakita ako sa iyo sandali siyang huminto. Hinahanap ang eksaktong salita na nangangailangan ng mas maraming konteksto. Humingi ako kay Lucy na maghanap ng mga profile sa mga database ng mga kandidato na ibinabahagi ng ilang kumpanya sa lugar para sa proseso ng pagpili. Ang iyong resume ay nakarehistro doon sa loob ng ilang linggo nang walang sagot. Naproseso iyon ni Elena. At kung hindi iyon nakarehistro sa database, sa totoo lang, hindi ko alam, sabi ni Aurelio, ngunit nandoon at narito tayo. Hindi kumpleto ang sagot. Alam nilang dalawa iyon, ngunit tapat ito. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa isang perpektong paliwanag na ginawa upang maganda pakinggan. Pangalawang tanong, patuloy ni Elena. Ano po ang gusto niyo sa akin? Bigyan ka ng trabaho, wala nang iba. Bakit po? Ipinatong ni Aurelio ang kanyang mga siko sa mesa at ipinagsama ang kanyang mga kamay dahil mayroon akong tunay na bakante na nangangailangan ng isang tunay na tao, hindi isang taong marunong magsabi ng tama sa isang panayam. Isang taong marunong magresolba kapag limitado ang resources at hindi limitado ang mga responsibilidad. Sandali siyang huminto. Sinabi sa akin ni Lucy kung paano mo sinagot ang tanong na iyon at iyon ang pinakamahusay na sagot na narinig namin sa loob ng ilang buwang paghahanap. Ang sumunod na katahimikan ay hindi awkward. Ito ang uri ng katahimikan kung saan dalawang tao ang nagtatasa sa isa't isa ng walang pananakit. May anak po ako, sabi ni Elena sa wakas. Alam ko, hindi po pwedeng maging lubos na mahigpit ang schedule ko. May mga araw na hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa plano. Nagkakasakit ang bata, nagsasara ang daycare, hindi nagbibigay babala ang buhay. Mas nauunawaan ko iyon kaysa sa iniisip mo, sagot ni Aurelio. At sa mga salitang iyon ay may isang bagay na hindi lamang propesyonal na pag-unawa, ito ay isang bagay na mas personal, mas luma. Napansin iyon ni Elena. Hindi pa siya nagtanong. Ano po ba talaga ang posisyon? Ang ipinaliwanag ni Aurelio sa mga sumunod na minuto ay mas komplikado kaysa sa ipinapahiwatig ng titulo. Hindi lamang ito administrasyon, ito ay koordinasyon ng mga supplier, pagsubaybay sa mga maliliit na kontrata, pamamahala ng schedule para sa mga partikular na proyekto. Nangangailangan ito ng kaayusan, paghuhusga, at higit sa lahat, pagiging discreet. Ang grupong ito ay humahawak ng mga proyekto ng pamumuhunan sa iba't ibang sektor, paliwanag ni Aurelio. Hindi ito glamorous na trabaho. Ito ay tunay na trabaho na may mga oras na maaaring ayusin ng may tunay na flexibility. Hindi ang flexibility sa papel na inaalok ng ibang lugar. At ang suweldo po? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Elena. Nagbanggit si Aurelio ng isang halaga. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena, ngunit sa loob niya ay may isang bagay na muling naayos. Higit pa ito sa doble ng kinita niya sa kanyang huling trabaho. Ito ay sapat para sa upa, pagkain, at iba pa. Ito ay sapat para itigil ang pagbibilang ng mga barya. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Sabi ni Aurelio. Sige po, nag-iisa ka lang ba? Ang ibig kong sabihin, mayroon ka bang support system? Hindi ito tanong sa trabaho, ito ay tanong bilang isang tao. Tiningnan siya ni Elena ng matagal.
Mayroon akong kapitbahay at mayroon akong kapatid. Bagamat magkahiwalay kami ng tirahan sa magkakaibang bahagi ng lungsod at bawat isa ay may sariling buhay. Alam ba ng kapatid mo ang sitwasyon na pinagdadaanan mo? Ang tanong ay bumagsak sa paraan na hindi inaasahan ni Elena dahil ang sagot ay hindi. Walang alam si Paulo. Inakala ni Paulo na maayos ang lahat dahil hindi kailanman marunong humingi ng tulong si Elena. Hindi kailanman niya kayang sabihin na masama ang pakiramdam ko nang hindi bumara ang salita sa kanyang lalamunan na parang isang bagay na walang karapatang lumabas. Nag-uusap kami, sabi niya ng maingat, ngunit hindi laging madali. Dahan-dahang tumango si Aurelio. Hindi siya nagpilit. Ayos lang, sabi niya. Hindi mo kailangang sagutin iyon. Tumayo siya, inaabot ang kanyang kamay. Sa'yo ang posisyon, kung gusto mo. Bibigyan ka ni Lucy ng mga detalye ng kontrata. Maaari mong gamitin ang oras na kailangan mo para magdesisyon. Tumayo din si Elena, kinamayan siya. Ito ay isang matatag na pagkamay ng isang taong hindi kailangang magpakita ng anuman, ngunit hindi rin nagpapatalo. Napansin iyon ni Aurelio at may isang bagay sa kanyang ekspresyon. Bahagya lang napansin, ang nagpahiwatig na iyon mismo ang kanyang inaasahan. Lumabas si Elena ng gusali ng iba sa pagpasok niya. Hindi masaya, hindi lubos na guminhawa, kundi taglay ang kakaibang estado ng isang taong kakarelas lang ng isang mahalagang bagay at hindi pa alam kung paano ito dadalhin. Lumakad siya ng ilang bloke ng walang direksyon bago inilabas ang telepono. Naghanap siya ng pangalan sa listahan ng mga kontak. Tiningnan niya si Paulo sandali, pagkatapos ay itinago ito nang hindi tumatawag. Hindi pa. Kailangan muna niyang maunawaan ang kanyang sarili kung ano ang nangyari. Kailangan muna niyang umupo kasama nito, pagbaliktarin. Tiyakin na ang kanyang mga paa ay nakatapak sa matatag na lupa bago sabihin sa iba dahil natutunan ni Elena na may mga balita na kung sasabihin mo ng malakas, ng masyadong maaga ay masisira. Ang hindi niya alam ay si Paulo Reyes ay may alam ng higit pa sa kanyang inaakala. Hindi tungkol sa panayam, hindi tungkol kay Aurelio, kundi tungkol sa mga nakaraang buwan ng kanyang kapatid. Dahil si Aling Esperanza, taglay ang walang filter na katapatan ng mga matatanda na wala ng pasensya sa paligoy-ligoy, ay nagpadala sa kanya ng mensahe ilang linggo na ang nakakaraan. Maraming pinagdadaanan ng kapatid mo, anak. Hindi niya sasabihin sa iyo, pero kailangan kong abisuhan ka. 3 beses binasa ni Paulo ang mensaheng iyon. Kinuha niya ang telepono para tawagan si Elena, ibinaba, muling kinuha. At sa huli ay gumawa ng isang bagay na alam niyang hindi pasasalamatan ng kanyang kapatid sa oras na iyon, ngunit hindi niya kayang hindi gawin. Nagsimula siyang maghanap kung paano siya tutulungan nang hindi niya nalalaman. Ang problema ay may sariling lihim si Paulo. Isang lihim na matagal nang nakatago kaya hindi na niya alam kung ito ay lihim o bahagi lamang ng kanyang pagkatao. Isang lihim na kung matuklasan ni Elena sa maling paraan, ay maaaring makasira ng isang bagay sa pagitan nila na hindi sigurado ang sinuman sa kanila kung kaya pa nilang ayusin. Nang gabing iyon, nanatili si Aurelio nang mag-isa sa kanyang opisina matagal matapos umalis si Lucy. Ito ang kanyang nakagawian. Ang katahimikan ng mga walang laman na opisina ay isa sa iilang katahimikan na kaya pa niyang tiisin nang hindi nagiging masyadong mabigat. Sa kanyang bahay, ang katahimikan ay may ibang texture, mas siksik, mas puno ng mga pagkawala na may pangalan at apelyido. Binuksan niya ang ilalim na drawer ng kanyang desk, kumuha ng litrato. Ito ay isang simpleng larawan, isang batang babae na may maliit na anak sa kanyang bisig, parehong tumatawa sa kamera na may tawang hindi pilit, na basta na lang lumalabas kapag may kumukuha ng litrato sa eksaktong sandali na tila perpekto ang mundo. Ang babae ay ang kanyang anak, ang bata ay ang kanyang apo. Pareho silang namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas, isang madulas na kalsada, isang kurbada na hindi nagpatawad, 2 buhay na nawala sa ilang segundo habang siya ay nasa kabilang dulo ng mundo, nagtatapos ng isang kontrata na hindi na niya maalala kung para saan pa. Iyon ang sugat na hindi naghilom, hindi ang nawalang pera, hindi ang mga negosyong bumagsak pagkatapos, kundi iyon ang malayo siya noong hindi dapat, ang inuna ang mahalaga kaysa sa importante, hanggang sa nawala ang importante ng walang babala. Tiningnan niya ang litrato sandali pa, pagkatapos ay maingat na itinago, tumayo, pumunta sa bintana. Ang syudad sa gabi ay laging tila mas tapat kaysa sa araw. Sa mga ilaw na nakasindi at ang mga tao sa loob ng kanilang mga bahay, may isang bagay na umaayon, isang bagay na humihinga ng iba. Inisip niya si Elena, ang babaeng iyon na nagbibilang ng mga barya ng may dignidad,
na nagsauli ng isang lata ng sardinas bago humingi ng limos, na tumitingin ng diretsyo ng hindi yumuyuko ang ulo kahit na tinutulak ng mundo ang kanyang mga balikat pababa. Hindi ito ang kanyang anak, hindi ito ang kanyang apo. Alam niya iyon. Hindi siya ganoon kahina para malito iyon, ngunit may isang bagay, isang responsibilidad na nagliyab sa kanya, tulad ng isang ilaw na matagal nang patay ang responsibilidad na gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa lahat ng mayroon siya, bago pa huli ang lahat. Muli, ang hindi alam ni Aurelio noon ay si Elena Reyes, ay hindi lamang isang matapang na babae na may anak at isang mahirap na sitwasyon. Siya ay isang taong may nakaraan na malapit ng lumabas sa ibabaw. Isang nakaraan na magbabago sa lahat para sa kanya, para kay Paolo,